Sige, masugot sa atong pagtuon. So, itong niagi, nagtuon tag repentance. Actually, series ni siya, no? Nga pagtuon. Nga sa akon po nga nasabtan, naintindihan, gituuhan. Karon ng repentance, well, so, karon atong nga pagatunan mao ang pagtuo. Pagtuo, regeneration, no? Kani siya, may kabayan ni siya tanan sa doctrine of salvation for clarification lang sa atong pagtuon. Kay sulti ni Pablo nga i-check daw nga aton nga kaluwasan kung tinuod ba or dili, kay di draban sa basa-basa sa eternity. Meaning to say nga kung unsay imong gituuhan, kung magmali siya, impierno. Pero pag tama siya, palangit. Mao na make sure jud nga pagupot sa imong ginatuuhan, sa atong ginatuuhan. Kay ang Christianity ni sa dula-dula nga tuo lang amo ni, tapos sa uban sulti pa acceptance, no, nga asa ang right nga translation o kung ginatawag nga mga theology. Okay. Sige. So sa atong pagsubon pray ta, check sa atong kagalingon, no, dira permi exercise sa atong priesthood kung naay something to confess na kung needed, then na jud ang nana sa pag-exercise sa atong priesthood, sa atong privacy. Tapos pag humana na pagpasalamat sa Ginoo, then pag humana na voice out nako ang group prayer. Sige, let's pray. Sa imo balaan nga man, salamat kay sa mga higang ginatig nimo sa amon. There are always sa mga opportunities sa pag-check sa among kagalingon nga na always in the sphere of God, Holy Spirit, and equal to be like Christ nga sa asa nga sa pagpangsyon sa among Christian way of life, pinapaktation sa imong mga pulong kag sa karon nga sa pagtuon sa mga pulong of keeping on moving on, nag-aampo kami sa teaching ministry kag confirmation of God, Holy Spirit, bisan sa mga part po of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding nga sa pag-intindi, pagsabot sa mga pagtulunan para jud sa among kayuhan, which is agathos, divine good. Ngani sa imong ginadangop na ng pasalamatan, sa imong grasya, sa imong pamagi, pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. So, isa po kabutang kinanglan po na bisan mga repetition of teaching needed muna sa kayo. No? So, pagtuo, amo ang pagsalig o kung ginatawag nga ato ang confidence or assurance sa isa ka butang o sa isa ka tao. Kay dili basta-basta ang ginatawag nga pagtuo. Kay mao nang maga-guide sa imo, ha, no? Sa halimbawa bisan diri sa ato nga pagkinabuhi, kag mas lalo pa kung sa future, sa eternity. No? Kay walang bawian na Di mo na sa mabawi. Nga sulti nila sa mga pamaagi nila nga tuo lang god, labi ta may makuha sa imo, dako kaya makuha sa imo, kay kunon sa imong ginatuan maunang magadala sa imo, ha, sa dalan kung asa ka padulong. So dako kaya ang pagkuha sa ginatawag nga pagtuo. Kag isa ka butang, ikaw nga nagatuo, ginatawag nga non-meritorious na siya, mga paghangop, tawag perception, nga ikaw nga nagatuo, wala dili sa imo ang katakos, ang kumbaga pa sa imo nga pamaagi dili, kung dili ang kun unsa imo ginatuan dinha nga pamaagi na ang may katakos, kay idominar jud kaniya na sa imong mga ginatuhan. Kay kung dili kay nga subo nga wala joy dili na credit sa nagtuo sa subject kundi sa object of faith, mao na ang nagadala sa ato. Halimbawa sa kaluwasan, kung unsa man mga interpretation sa Bible nga ginasulti dinha sa tungod sa ginatawag nga kadaghan sang reliyon nga ginatawag, para ni karon halimbawa sa aton pagbasa dinhi sa Acts 16:31, kani sa kay Paul ni kay Silas nga gipriso sila, ang background ni ani, tanawon sa nato din yung
diri pod sa Bible, i-open po nako. So kani siya sa King James, Acts 16:31. Okay. Sa to pa kung sa nagapaminaw da kung unsa man sa mga recordings, kung naa sa inyong Bible, well, ma-open ninyo nga sa pagtan-aw jud sa eksakto sa ato ang ginaton-an dinhi. No, and this is said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. No? Sa King James na sa ako gibasa, ang dinhi sa New American Standard Bible, and they said, believe in the Lord Jesus and you shall be saved, you and your household. Kag remember, ang salvation is individual, no, by believing. Sa to pa, ang usa ka sakop sa pamilya, kung di siya mag-believe, wala siya dili sa dala o appeal sa nag-believe nga sa iyang ginikanan or unsa man nga mga relationship, no? Dili kay individual ang kaluwasan. Kaya lang nabutan diri and your household. Kay ang background ni ani, kay kani siya kuan ni sundalo nga nagabantay sa priso. No, kung tanan nato ang background ni ani, dinhi moving backward sa verse 25, 24, no. Si Paul kag si Silas na priso, tapos nag-earthquake, tapos nag-open ang mga doors sang prisuhan, tapos kaning gwardiya, no, ang keeper of the prison, verse 27, na-surprise siya kay na-open ang pirtahan, kay siyempre patuyo-tuyo ana, patulog-tulog. So abi niya ang sila ni Paul kag ang si Silas kag ang uban nga mga priso nag-escape sila, nagsibat. Siyempre ang responsibilidad sang gwardiya na. So mag-suicide unta siya, killed himself. So nag-declare si Paul nga dili ayaw naa kami dinhi. May po nang kauban ni Pablo, wala po nang sibat. Kay ngano man, kay ang iyang responsibility sa paggwardya, keeping the prisoners, ang iyang kaugalingon ang kapalit. Sama ni kay mao ni uso ron. Ang iyang kaugalingon ang kapalit, meaning to say nga patyon jud siya kay ula niya na control ang mga priso nga nag-abri ang door, tapos sabot nga nangasibat ang mga prisoners. Now, ang mga mag-suicide unta siya, pero gipugan siya ni Pablo. Ug usan ni ani, kaning nasulti sa Acts 16:31 nga must save you, ikaw nga gwardiya, and your household. Kay sa ilang sa background ni ani, nga lahi man karon nga atong sitwasyon, nga sa ilang background ni ani, nga kung unsang ginatuohan sang padre di pamilya, mutuo pod ang iyang asawa kag ang iyang mga anak kag ang iyang mga slaves. Musabay nyo na sila. Muna, you and your household. Pero besides ni Ana, 16:31, nga subong nga ang salvation is individual. So, padayon natin rin sa 32, 33, 34. Bible study si Pablo sa balay kaning gwardiya. Tapos nituo ang iyang mga kauban sa iyang pamilya. So, mao na nga you and your household. Pero, gibutang ang 31, siyempre una siya kaysa 32, 33, 34, ana 35. Nga pagsulat ni ani ni Luke, ginapadayag din na nga sa pagtuo o kon sa Dios nga bahin, no, God's viewpoint sa iyang omniscience, nga nituo kaning mga sakop sa pamilya sang sundalo. Siyempre gisulat siya, tanaw naton historically, late na mo, no? Pero sa God's viewpoint,
ang omniscience sa Dios kay balo siya nga motuhay jud pod ang sinakpan o kon ang pamilya o ang mga slaves kaning sundalo. So kay gisulat man ni Luke kaning the book of Acts. Kagabahin po sa tawhanon nga bahin. So nasulat ni Luke ni kay maoning nahitabo. So wala naton lang gitan-aw diri kung kano sa gisulat ang the book of Acts. Nga sa pagpadayag lang nato dinhi nga ang salvation is individual by believing the Lord Jesus Christ. Kay believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. Pag walay pagtuo, ang pagtuon niya kan Jesus Christ wala, so hindi siya ma-save, no? Tapos karon daghan kay mga views klase sa pagtuo. No, dapat mutuo siya kan Jesus Christ nga si Jesus Christ is God, siyempre equal to God the Father. Tapos nibayad sa aton mga sala sa ibabaw sa cross, namatay siya sa unon ug nabanaw sa katulong adlaw ni kayop sa langit ug naa sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. So ang kwan po diri kanang bersikulo pun nga sulti nila nga paborito sa tanan kaning John 3:16. Sigabal kayong kwan ba? So John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So na imputation diri sa ginatawag nga eternal life. By the way, ang gi-impute sa Dios ato o gibutang niya the moment nga nagbilive ka kay Jesus Christ o buhi is maong eternal life, which is the life of God. Tapos absolute righteousness. Sa pagtuo lang nga si Jesus Christ, the unique person of the universe. Ang begotten din is the unique, the only begotten Son of God. Kay kaning sonship ni Jesus Christ, nagapadayag niya nga siya is God. Kay He is the Son of God. Kang nagapadayag po siya ang pagkatao nga He is the Son of Man. No? Remember nga duwa ang na-address din na sa kay Jesus Christ. Son of God, tapos Son of Man. Sa ato pa si Jesus Christ is God, man. Mao na nga unique siya. Kaysa pagka Diyos, He is man. Kag sa tao, He is God. So si Jesus Christ, second person of the God nga napakatao, nga sa isa ka persona o sa isa ka individual, mo nang isa kabot pasabot sa persona is individual. Sa iyang persona as individual, duha ang iyang kinaiya. Naasay kinaiya sa Dios. So sa ato pa sovereign siya. Naasay eternal life, naasay love. Natawag nga the love of God nga agape. So absolute righteousness kag na ang iyang justice, no? Iyang righteousness is perfect, omniscience, omnipresence, tapos all knowing, all powerful ana, immutable kag He is the God of truth. Kaya lang wala lang nag-function ang iyang pagka-Diyos kay base magsulti mga omniscience, omnipresence, tapos naalang siya in particular place. Kaya lang, natawag nga kenosis, He emptied Himself. Wala niya gigamit yung pagka-Diyos. Mao na nga pagbayad niya sa atong mga sala sa ibabaw sa cross. Kay ang Diyos never nga babutangan og sala. Kag tapos namatay siya sa unod. Kay ang Diyos is eternal, kag dili siya mamatay. So, napatay siya physically. Kay wala niya gigamit ang yang pagka-Diyos in order to save us. Kung kinsa mo believe siya, mo nang whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So dili na nang ibutangan nga eternal life nga eternity nga di na mamatay. No. Mamatay ang mga tumuloo, mga believers physically, pero langit nun siya tungod kay naa siya eternal life nga iya sa Dios.
So kung ato ana siya nga klarohon, ang aton nga life is biological life. Samantala ang eternal life kaya sa Dios is zoe. Zoe, morning life nga eternal. So kung aton pa jud sa kanang tawag nga ang distinction na pod o clarification kani siya is kung ako lang magbutang is everlasting life. So meaning to say nga ang everlasting life na ay beginning which is bios life, human life. Posibilidad nagkalin ang pulong nga biology, no? Nga naay beginning pero walay ending. In other words, nga ang tao, ang iyang kalag walay ending pero naay beginning sa pag-anak sa aton physically. Pagkahuman ang iya sa Dios nga zoe life, wala jud sa starting point. Wala. Muna kung tanaw nimo sa original nga lingwahe sa Greek kanang John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wala na siya definite article nga da. Wala. Kanang in the beginning. Wala na siya definite article nga da sa original nga lingwahe. Kung tanaw nimo na siya sa Greek, kay Greek man gid ang nasulat ang New Testament. In other words, nga si Peter nga Galilean, kung di siya nagsulat sa Greek ng iyang letter nga 1st and 2nd Peter, dili siya acceptable. Greek di niya tanan. So nag-learn din siya Greek, no? Siyempre guidance na tanan sa Ginoo. Nga so kaning John 1:1 nga in the beginning, kana siya is in eternity. Kay kung naa siya definite article nga da, so mapinpoint nimo kung kanusaan ni sugod ang beginning, no? In the beginning, mapinpoint nimo ana beginning, tapos mao ni ang starting point. So kani din wala na. So na something din na before sa the beginning. So ang Greek is perfect. Kaya lang nabutang lang na siya kay English man karon ang tawag na siyang international language ba o unsa ba din na. So gibutangan ng sanda sa mga translator for the purpose sa iyang grammar. Kay kung wala murag bakikaw kayo ang kwan ang Bible nga walay definite article sa in the beginning. O kung masulti nato na siya nga in a beginning which was not a beginning. So muna siya untang ang angay nga di walay pinpoint sa beginning. Sa tuwa pa in a beginning which was not a beginning, dili nimo mapinpoint kung kanus ana siya from eternity past. Di nimo may balang kung asad na banda ang beginning. Di nimo may balang no dinhi ba siya bahin nagsugod. Mao na nga ang eternal life which is the life of God, wala siya beginning o wala siya ending. Whereas nga kaning ginatawag nga kita nga kalag naa tay beginning at the moment ang dira sa ato nga physical birth, dila nagbeginning ato nga life which is the soul, tapos wala na siya ending sa eternity. Sa tuwa pa nga wala ending sa eternity nga ang kalag nato kung believer ka ni Jesus Christ nga sa salvation by believing Jesus Christ is then palangit. Pero pag hindi, impyerno kag kana siya is eternal. Mao nang ginatawag nga life after death. So kani po sa John 3:18. I-open po nato din ni John chapter 3 verse 18. He who believes in him is not judged sa kay Jesus Christ. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So, ang pasabot nga ni nga because he has not believed in the name of the only begotten Son of God, nga ang paggamit sa pangalan, nagdahisgot na isang authority. By whose authority ikaw nitoo nga no nga mapalangit ka. So, ang name din ni is maong paggamit sang authority.
Pras lang ko na kung na kay something halimbawa sa pag na kay palit o unsa ba something din nga na kay produce no? Nga sa paggamit sa imong pangalan nga kung angay ma-materialize niya na siya pero pag dili niya na siya acceptable no? Halimbawa aron naay bata gamay nga mopalit sa palengke tapos mangutang daw pangutanom na sang tindira nga kinsa ba din isugo sa imo ang akong amahan pwede na pero magsulti nga halimbawa ang edad sa bata nga gisugo is 5 years old tapos magsulti nga kinsa ni sugo ang akong igsuon 4 years old 3 years old o 2 years old so dili pwede na by kumbaga pa by was authority nga ikaw mangutang so mo nang bot pasabot nga paggamit sang pangalan so ang salvation diri is by believing in the name of the only unique Son of God nga pinagi lang kay Jesus Christ. So makita na po naton din ang ginatawag nga omniscience ng Diyos nga he who believes in Him is not judged but he who does not believe in Him has been judged already. Kaya sa omniscience ng Diyos, siyempre kabalo siya kung kinsa ang motuuhay o kinsa ang dili motuuhay. So dili ka katago sa Diyos kung imong pagtuo ba sa kay Jesus Christ. Kanang eksakto ba, tama ba, tinuod ba? Nga sulti nga, tuo na lang ta, aron madali. So na na sa pagupot. Nga, kumbaga pa, dili di mo kanang masulayan o matiaw-tiawan o something a joke or somewhat. Nga sa pagtutuo lang. Kumbaga pa sa ginasulti ba nga hindi tanan nga nagato sa simbahan is safe. Malay mo nadali na sila sa ilang mga barkada, parente o unsa ba tungod kay walay adtuan o ano. Ang pagtuo jud dapat eksakto jud. Sa John chapter 6 verse 47. There is a New American Standard Version nagasulti nga truly I say to you he who believes has eternal life. So ang iyang tuuhan din ni mao si Jesus Christ. He who believes. Kay sa King James, with John chapter 6 verse 47. Sa King James, klaro din so ang red letters din nga sa King James is pula. Nga nagasulti sa King James nga verily I say unto you he that believes on me had everlasting life. So kani siya nagasulti nga ang me dinhi is the Lord Jesus Christ. Dire kay read letters man siya. So mo na nga naay dapat yon ginatawag nga mga comparative nga mga comparison sa pagtuon sa ginatawag nga Biblia. Kay kada translation iba-iba siya no? Iba-iba yang bot pasabot. Ang problema pa din kung ang Bible nimo is kaning good news for modern man, the more nga layo siya sa iyang ginatawag nga context no? Nagalayo siya. So mo na nga particular po kita sa ginatawag nga mga translations. Pagkatapos or otherwise naay contradiction sa kada translation kung unsa man nga version ang imong ginagamit. So mo kita nagabalik kita sa ginatawag nga original language. Okay. So sa John 20:31, but this has been written that you may believe that Jesus is the Christ. So ang context niya ni is dira sa panahon ni John, the Son of God, nga si Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name. So ang life din sa gihapon is Zoe life. Tanaw na to din sa Greek 20:31. Okay. John 20:31. Life. Okay.
Yan pa. Keeps. Oh. Yan pa kay nawala ta. Okay, life. So kani ang life. May full record na life. So kung tanan nato na siya, kani siya is Zoe life. Kani siya is the life of God. So dili din mo kalikayan kung nga sulti nga maghimo kag kuan kanang to create lang something. Nga kani nga life is Zoe life yun siya nga, which is the life of God. So but this, so daghan had been written that you may believe that Jesus is the Christ. So sa to pa sa panahon ni John, wala sila gatuo nga si Jesus maong ilahang Kristo. Remember nga Kristo is Greek, tapos ang iyang Hebrew sina is Messiah. Wherein nga kaning mga Israelites nagahulat ni sa ilang Messiahs nga which is meaning to say nga the anointed one, para sa pag-protect sa ilaha, para sa ilang kaluwasan. Pero wala sila nito nga si Jesus maong ilang Christ, the Son of God, which is God. Wala sila nito. Pero sa ani nga sa mga kana nga pagtuoy, that you may have life in His name. So ang pagkaana ay ginatawag nga eternal life sa Dios, which is the life of God, pinagi Dios sa kay Jesus Christ in His name. So luwas niya na sa eternal life, nakita ginatawag nga absolute righteousness, even the righteousness of God. Kaning Romans chapter 3 verse 22. So natay eternal life, napatay ginatawag nga absolute righteousness, no? Nga makita sa Romans 3:22, even the righteousness of God through faith, pinagigyapon sa pagtuo in Jesus Christ for all those who believe, for there is no distinction. Walay kalahian sa ginatawag nga absolute righteousness nga naa sa Dios o sa mga believers. Na there is nga duwa ang gibutang sa Dios, ginatawag nga imputation, kung magtuong kita sa doctrine of imputation, sa mga believers. So mo ni ginapadayag ni Pablo sa mga Kristohanon sa Rome, nga sa pagpamatuod. Now, bisan din sa Romans chapter 3 verse 28. For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Kaya siyempre ang sa mga Hudiyo o kung sa ila sa una, ang ilang pagpaningkamot mo ang pagtuman sa Mosaic law para ma-declare sila nga righteous in the sight of God. Para ma-declare sila nga righteous. Kaya mo nang gisaad sa Diyos sa Deuteronomy mo. Pag nasunod nila ang Mosaic law, ma-declare jud sila nga righteous. Kag remember si Abraham, gi-declare siya nga righteous, no, di ba? Sa iya nga work, pero dili sa law. Kakatong pag-offer niya sa kay Isaac nga as a sacrifice, wala pa to ang Mosaic law. Wala pa. Kaya lang sa iyang pagtuo sa Dios, na naging-declare siya nga righteous. Kaya nituman yun siya eh. Kay si Abraham, una siya kay Moses. Una siya sa kay Moses. So, dili sa ginatawag nga pagtuman ni Abraham sa Mosaic law nga gi-declare siya righteous, kung dili ang iyang obedience sa Dios, ang iyang pagtuo sa Dios, mo tong gi-declare siya nga righteous. Nga kung sakay may ka pa nga ang the just shall live by faith. So mo na nga dinhi sa Acts 13:39 nagasulti dinhi nga, and by him all that believe are justified. O ginpakamatarong from all things from which he could not be justified by the law of Moses.
kaysa kung sa kay Pablo pa mga declaration. Kay ang law sa Dios nga ginhatag niya pinagi kay Moses is holy. Kinsa magud tao nga makatuman sa Mosaic law nga kita makasasala, tapos ang kasugan ni Moses is holy. Wala gyud may makatuman nga tao, nga sinner, kundi nga si Jesus Christ lang. Kay si Jesus Christ wala siya all sin nature, dili siya sinner, perfect siya nga tao. So perfect siya nga offering, mao nga siyang nibayad sa ato ang mga sala. Mao na nga ang Dios na satisfy sa pagbayad kay perfect nga offering si Jesus Christ sa pagbayad sa atong mga sala. Pero kung sa ato dili yung madawat. Mao na nga ang kasuguan dira makilala nga sulti ni Pablo nga ang Mosaic law is the knowledge of sin. Sa pagkilala nga ang tao makasasala o kinanglan niya og salvation. Sa Romans 4:5 pod, but to the one who does not work but believe in him who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. Pagtuo lang yun. Kaya ang pinaka-importante din na mao ang ato ang ginatuuhan. Mao nang importante din na. Mao nang gi-consider nga as righteous. Kaya wala may uban nga asa nga acceptable sa God the Father kundi pinagi lang sa kay Jesus Christ nga offering. Wala na. So meaning to say nga dili sa to ang good works nga asa nga ma-justify ang usa ka tawo in order to be saved. Galatians 2:16 pod, nevertheless knowing that a man is not justified by the works of the law but through faith in Christ Jesus. Yung nakasalalay kay Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Since the works of the law shall no flesh be justified. Wala yun. Works of the law, good works, wala. Luwas sa pagtuo kay Jesus Christ, walay salvation sa tao. Wala. Nga mag-earn og good works. Mao ni sa Galatians 3:26 nga nagasulti nga Galatians 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. So, anak ka sa Diyos through faith lang. Pinagi lang sa pagtuo na kang Jesus Christ. Tama sa King James din Galatians 3:26. Kay kanani mga background kung ano nga sons man, walay daughter di ay. Pero dinhi sa King James, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. So naidri masculine kag feminine, kay children man, anak kita sa Dios. Pero kung diri sa NAS, New American Standard Bible, sons man, lalaki. So dili pud pasabot nga walay daughter dinhi, kundi apil na siya tanan, no? Kaya nga naman sa Bible, sa ila manggod nga sistema sa una, lalaki manggod ang naimportansya. Lalaki. Tanang-tanaw din sa Greek. Children. Huios. Huios. So, mature. Isa ni kamutang botsing ganun sang mature. Huios. Okay. So, dinipon sa John 3:36. John 3:36. Tapos dagani siya nga mga pamagi sa ginatawag po ng mga interpretation. Interpretation. John 3:36. Magabasa ko din sa New American Standard Bible. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son, ang obey din niya ang isa dari ka na pinpoint nga kung unsa ni siya,
But he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. Pero there is sa King James, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Now, dini man God na ay ginatawag sa King James, he that believeth not. Pero kung diri sa NAS, does not obey. Sa tuwa pa, ang buti pasabot niya ni Son, does not obey the Son shall not see life. Does not obey to believe. Kaya ang una niya ang issue diri is by believing or not believing. No. So, tama ni siyang King James, and he that believeth not the Son. So, ang issue sa ang ginatawag nga sa NAS nga, does not obey the Son, is by believing not the Son. So, kung ato ni siya nga, ibadbaron, kaning sa ginatawag nga New American Standard Bible, nagasulti nga, but he who does not obey to believe the Son. Kaya ang salvation is by faith lang eh. Does not obey the Son shall not see life. So, ang King James, tama siya, ang NAS, so dapat i-clarify pa kung sa pasabot dira. So, pistis ba? Pistos. Pityo. Not allow. Okay. Right. So, napagyapon, 1 John chapter 3, verse 23. And this is his commandment, that we believe in the name of his Son, Jesus Christ, and love one another just as he commanded us. So, by believing gyapon in the name of his Son, Jesus Christ. So, walay uban nga authority nga whereby ang tao masave kung dili pinagil ng Diyod kang Jesus Christ. Pero kuya, no, sa declaration sa kay Jesus Christ sa Matthew, Mark, Luke, andyan, sa time ni Paul, pila ka mga letters ng hambal ni Paul, no, natawag nga kani mga sinulat ni Pablo kag sa uban pa. Halimbawa sa New Testament, ang tao gahi jud nga sa mga declaration nga magtuo lang na jud sila something nga idugang nga dili siya acceptable to God the Father. Kay kung unsa dra ang criteria o something nga dapat sundon nga sa kaluwasan by faith na kuanan sa pastor sigurista kay sa maragud na isa nagkuan ni dito ilahan ni kuan katangko karon kay ang barangay nagpasa sa Congress, nagbasa po siya sa province sa unsa nga sagot sa kagawad panigurado. Ang sabi naman din ng gobernador, immaturity. Kasi hindi mo pwedeng dublihin yung request. So, ang point lang na dira sa taong natawahan mo, panigurado. Na kung dili isa pwede ning isa, basi pwede ning isa. oh, nga nag-submit sang request. Bisan sa kuan mo nang magdugang sila, panigurado. Kay kung ma-failure ng isa, na ay back up. May isa pa. Oh. Moralog ana ba? Pero ang ano man lang gyud dira giklaro lang. Ana siya, immature ang iyang tungod wa sa kahibalo. Hindi niya ma-hit ang target gyud nga required. Kung unsa jud nangangay. Ang process pa. Ang process. So kung halimbawa sa religion nga pamaagi nga salvation, simba siya dito sa pikas, nga simbahan. Simba po siya sa pikas, simba po sa pikas. Kay sa 5 kasimbahan o 10 kasimbahan nga iyang simbahan, kung masipyat ang siyam, tama ang isa, so nahit niya ang panigurado. Pero dili mao na eh. Walay additional sa mga criteria o sa Diyos nga pamagi nga dira sa kaluwasan. Wala. Sa exam kasi yan, kung isa lang imong chikan, isa lang yun. Oh. So walay siling matching type kanang selection type, isa lang yun. right minus wrong na eh. Pag mali ka,
mao na nga i-check yun nimo. Kag mao po niyang grasya sa Dios. Once nga truth seeker ka, mag-guide yun ang Dios sa imo. So dili siya pasagad, dili siya pataka nga by our own means nga mao ni dapat simbahan ko niya 20 ka simbahan ang naa dinhi sa Bitsayap. So simbahan ko na tanan. Kay kung masipyat ang akon isa asa din na nga tama siya, dito maapil pa ko sa kaluwasan, sa salvation. No? Kay sa 20 sila, imposible nga walay isa nga tama. Or basi mali ang tanan. No, dili. Sa marapod na mamatay ang tao, na ipakapin nga ilang buhaton, so sure nga katong tawhan na. Makaagom yun. Dili. So, ang sa Diyos siya, dili siya sulti nga murag nagadula ka lang nga naa kay kadugang sa Diyos nga pamagi kung unsa nga sa kaluwasan. Dili, absolute yun na siya. So, buti pasabot nga ang kaluwasan nga by faith lang, in Christ lang, by faith alone, in Christ alone, wala kay kadugang. Wala. Kay kung dungangan mo na, palpak gihapon. Palpak gihapon. Kay walay additional nga gina-address ang Diyos para ang tao upon sa kaluwasan sa tao. Wala. Puro mo ning grasya sa Diyos nga kung truth seeker ka, i-guide na Diyos ka sa Diyos. Mo nang point din. Kasi wala na ato ang pagtuo, pastor, wala kayo nato siya nakita. Oh. Pero nagtuo lang ta. Kung sa ano pa namasing. Murag namasing ba? Namasing? Namasing ba? Pero inang namasing, ibig sabihin, once namasing? Kanang murag gasig ka pa, oh. Ay, hindi siya yung namasing. Kanang binisaya mo ng namasing. Wala ko kasabot eh. So, mo nang assurance din na. Mo na sulti ni Pablo nga i-check ang imong kagalingon kung eksakto ba ang nakaagong ka ba dyan ng kaluwasan or wala. So, mo na nga imong tuuhan kwan dyan. Basin, Namasing. English ko Bisaya sa Bandos. Namasing. Huping. Basin. Oh. Pero ang hoping din na kay kung magtanaw na po ka sa Greek, dili sa kanong I hope so base pa lang, no. Pero sa Greek tinud-an na jud nga hope nga assurance jud. Ano kanindot magud nila ni sa ilahan ni Marcos ang sila John. Personally nakita mo nila sa ato man nga bahin man ang ingog na masin sa ato nga bahin only word of God lang yun ang nagpapa-strengthen sa ato. Tama na. Di ba? Ora man gud siya o sa tawhanon nga paagi lahi gud tong personal. Ora ka na ba? Kay usahay maiba man gud ang interpretasyon man sa sulat depende sa nagbasa. Depende sa iyang understanding. Unless lang kung sa tao nga nagtuo pud ka sa tao nga siya pag gi-guidean pud sa Ginoo nga naga-istorya siya og truth. Okay, tanan ra ba kagamit og Bible? Oo. Pero depende sa mga interpretation. Kaya lang, dila lang ma-assure sa isa ka tao ang iyang gibuhat kung santo ba sa iyang ginatuuhan o sa iyang ginahimo. Nga tapos at the same time kung unsang ginambal ni ba kapila na ta mo nag-Bible study, walay conflict. Mao nang truth. Walay conflict Tapos din na. yung kinabuhi po, makita po sa iyang kinabuhi. Kung anong kinastorya, pero naman na, sa lamig ba? Diba? Kasi basi ibang iyang ginaistorya kaysa iyang ginagawa. Lahi po nang kinabuhi. Yung manlaki. Pero isa ka butang pod nga bisan magkinaunsa naapoy time nga ang imong ginasaligan nga tao makahimo pud og sala. Isa po na. Mo gani na ngayahay mo kinaanay sa inyong mga kwan. To assure your salvation kay i-guard yun nga. Yung man lang pud baya sila. Mo gani na magtan-aw ka sa Ginoo kay masipyat man kung sa iyo man. Kung kaisa. Pero ang guidance niya to Andre pagtulunan jud doktrina. Nakay Bisaya Bible doctrine. Dili sa ano. Okay. Pero mao ni ay 1 John chapter 5. Chapter 5 verse 4 ug 5.
Dindot mo ni siya ba nga tunan. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Ang atong pagtuo nga object of our faith. Kaya ang pagtuo na adyo na object bisan magkinaunsa. Na adyo kay ginatuuhan. Dili nga pagtuo nimo ginahuptan nga walay object, walay faith din na. So our faith, which is the object of our faith, kay si Jesus Christ nimo, natawag ni siya nga strategic victory. In other words nga nga victorious kita kung nag-abide lang kita sa mga pagtulunan kay si Jesus Christ, victorious na. Mao na nga kung kinsa man tong natawo sa Dios, tinatawag ni siya nga born again, overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, the object of our faith. Verse 5, and who is the one who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. So nadaog nimo ang kalibutan, ang system of the world. Tanaw nato sa 1 John chapter 5 verse 4. Overcomes, nikao to conquer. Na-conquer nato ng world, dili sa ato ang pamaagi. So we are victorious. Ang victory lang din kung magagamit kita sa ginatawag nga tactical victory, but pasabot niya na amo ang pagtuon sang Bible doctrine tapos gi-apply sa atong kinabuhi. Victorious kita pirmi. Mahimo kitang winner believer. Overcomes the world nga na-conquer nato sa ginatawag nga tactical victory kay si Jesus Christ sa ginatawag nga strategic victory dito sa ibabaw sa cross, na overcome niya tanan. Victorious siya. Mo na nga part kita sa victory nga dinakan Jesus Christ because we believe the Lord Jesus Christ. Wala na iban nga pamaagi. So mo na ang merit, ang katakos na apirmi sa object of our faith. Dili sa kita mismo nga naay nga kita mismo nga nagtuo kun dili the object of our faith. Dili ang subject kun dili the object of our faith. Kay bisag unsa nimo ang tao na jud siya ginatawag nga pagtuo sa kung saan nimo. In other words, nga naa kitay bokabularyo sa atong ginatuhan. Minsan magkinaunsa. Halimbawa aron, kung ginasulti nimo permi sa bata sa pagtudlo sa iyaha nga ang karabaw is elepante, ang tumod ako na ang bokabularyo niya sa karabaw elepante jud na. No, elephant na. No. Kung magsipyat mo nang ginatudloan siya, no, dili karabaw na siya, lahi po ng elepante kay wala pa tayo elepante din ate sa soe na kay bisang magkinaon sa ang tao na tao jud nga may ari bokabularyo, nagud kita yung mga pagtulunan bisang magkinaon sa mao na nga ang pinakadabis nga bokabularyo amo jud ang pagkilala sa kay Jesus Christ. Gamay lang kay nga pagtuo nga halos di mo na makita. Pagtuo nga gamay na kaayo. That makes you saved. Okay, nawala ko. Gamay lang kayo. So, ang atong pagtulunan ni nag-earn kita vocabulary by believing who the Lord Jesus Christ is. Okay. Kanang manggod ba na contaminate man lang ito sa picture, sa palibot, hindi manggod pariho lang ato ang belief. Ano nga, lisod kaayo kuan. So, muna, balik ta sa Bible. Biblical base. Basihan. Oh. Right. Wait sa.
Something went wrong. Okay, sige, kani. So, pinakagamay lang nga to, dira sa kay Jesus Christ, the tiniest faith. No? So, lahi na po ni siya nga faith. It saves you. Right? So, kang una nga faith din sa salvation is ang phase 1. Okay. So, phase 1, kani siya. Sa phase 1, the object of our faith is the Lord Jesus Christ. Kag sa phase 2, mao ang Bible doctrine. So, ang gawas niya ni sa phase 1, mao ang salvation by believing the Lord Jesus Christ. Wala kitay works by believing the Lord Jesus Christ, wala. Ang object of our faith is the Lord Jesus Christ. So, phase 1 siya. Kani, phase 1. Pero, human sa salvation by believing the Lord Jesus Christ, mao ang phase 2. Sa ginatawag nga Christian way of life. So, ang object nato din is the Word of God. So, ma-picture out nato sa atong pagbalingon. Mao na, phase 1. Tapos, ang phase 2. Ang object is, sa Christian way of life is the Word of God. Mao na nga naay pagkambyo sa kinabuhi sa usa ka tawo tungod kay ang pulong sa Dios mao maaplika sa iyang kinabuhi, which is the Word of God. In other words, nga kung ikaw nga believer of the Lord Jesus Christ, kung wala kay Bible doctrine, walay pagkambyo sa imong kinabuhi. Tulibagbag gyapon ka, malalisong gyapon ka, pasaway ka, gyapon nga anak sang Dios. Kay wala may application, wala may Bible doctrine. Nga sulti nga change my life, oh God. No, hindi na pwede may tabo. Kay kung maghimo ka og sala, pasanglan nimo ang Dios. Kay change my life, tapos karon wala nagkambyo ang imong kinabuhi. Mao na nga daghan gyapon mga tulibagbag, pasaway, no, butan nato butigong, kawatan, tikalon, unsa ba din na nga mga anak sa Dios, tapos magasulti sila nga dili anak sa Dios kay nagimo na siya og sala nga kanang sige na siya tagay bay din na. No, anak yapon sa Dios basta nagtuo sa kan Jesus Christ. Nga si Jesus Christ Dios, dibayad sa atong mga sala, namatay sa unod og nabanos katulong adlaw, ni kayb sa langit og naas tuong kamot sa Dios nga Amahan, nga Amay. Save siya, kaya lang malalison nga anak sa Dios. No, so bunga nagtuon kita ginatawag eternal security. Kaya lang disiplinahon sa Dios. Disiplinahon siya. So kaya ang salvation is by faith lang. Dira lang sa pagtuo kang Jesus Christ, by faith lang. Muna kung tanaw nato sa Bible, daghang gyapon din nga mga anak sa Dios nga tulibagbag kag ginadisiplina sila sang Dios. Bisan guys sa 1 John 1:9, if we appeal si John, kag sa 1 Corinthians chapter 3, nga ang ipakaon sa ila milk lang kay di pa sila angay o makatulon sa ginatawag nga mga meat nga mga pagtulunan ng mga doktrina. 1 Corinthians chapter 5, tumuluo nga makasasala, tumuluo nga naghimo og sala, kay ginatawag makita nga holy brethren, supposedly jud saints. Og daghan pa diri nga mga tumuluo nga ginadisiplina sa Dios. Unsa sulti ni John sa 1 John? Di na madalag ampo. Di na. So, kuwaon na sa San Dios. Pauli sa langit, timprano sa iyo pa. So, ang pagtuo, idili something nga atong gihimo. Kaya remember nga ang pagtuo, ang may merit din na is the object of our faith. Kung di ang pagtuo pamaagi ni siya at channel nga asa nga napaangay kita kung unsang ginhimo sa Dios sa atoa.
Nituo ka, meaning to say nga nagpaangay ka, amo nang pamaagi sa pagtuo, kung unsa ang ginimo sa Dios sa atua. Unsa man nga sa salvation is si Jesus Christ ang salvation. Mo naghimo sa Dios sa atua para kita maluwas. Mo na bisang unsa nato, unsa ka strive sang tao nga maghimo good works in order to be saved, dili siya acceptable. Mo na kaning 1 John chapter 2 verse 2, si Jesus Christ lang yun ang pamagi, and He, si Jesus Christ, is the propitiation for our sins. Siya ang bayad sa atong mga sala, nga abot pasabot nga ang God the Father was satisfied, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Bisan pa katong mga dili ni tuhay, gimbayran ni Jesus Christ ang ilang mga sala. Mao nang ang issue sa salvation, dili ang sala, dili ang good works, kung dili by faith alone in Christ alone. Di na ang issue sang kaluwasan. Okay, kaya sa sunod nato ang pagtulunan, i-series na lang nato ni mao ang regeneration. Daghan ra ba wala ka balon ning ginatawag nga born again pod? Wala. Nga asa man simbahan nimo? Dito ko sa born again. Pero naay ginatawag nga ignorance sa paghangop sa pagsabot og unsa ang born again. Mao bitaw nga gatuon kita diri ginatawag nga Bible doctrine para certain kay kita sa atong nga ginatuohan. Kay remember nga ang Christian life o kung ang Christianity is not a game nga basta lang nisulod ka sa simbahan para sa karon Domingo, ayos na, paggawas uli, tapos na. Amot kung naabay sila concern sa ginatawag nga eternity nga nga kasiguraduhan after death. Pastor, pwede mo Ha? ako mabiback up. Kay mo nang na luoy kayo ba nga sa ilang pag-adto permig simbahan, sa ilang pagtulunan, mo earn sila good works para ma-save. Pero pagpatay, wala pa gani ang na-evaluate ang ilang good works. Musulti lang ang pastor nga, palangit na siya. Nga wala man siya assurance, wala siya proof sa iyang mga good works. Kaya ang good works na mga acceptable sa God the Father, ang work lang ni Jesus Christ. Mao na nga dira nakasalalay ang ato ang salvation sa iya by faith lang in Christ lang. Sige. So dinila sa ta, so magpray ta. Nandis lang kung naidugang unsa ba. Sige, magpray ta. Sa imo lang aman, salamat kayo sa mga igay ginatag nimo sa among pagtuon sa mga pulong, giving us assurance, confidence nga sa among pagkinabuhi sa Christian way of life, kag confidence, assurance hangtod sa eternity. Salamat sa imo mga pagtulunan sa kabuluskan sa among kalag, pinagi sa teaching ministry kag confirmation ug God the Holy Spirit, sa kami naga-rely lang kag as our divine teacher, kag bisan giving us spiritual understanding, ka spiritual IQ sa pag-intindi sa mga pulong nga dira sa imong grasya sa imong pamagi. Salamat kayo sa presensya sa matag usa. Salamat Father sa imong kabugunaan. Salamat sa imong nga pamaagi dira na gid sa imong grasya. Pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen.